Sa bayan ng Bataan, ang nakaraan ay tila nakatanim sa lupa, umaalingasaw sa hangin, at bumubulong sa mga puno ng gabi. Isang lumang kalsada na hindi na masyadong dinadaanan, kilala sa mga kwento ng mga kaluluwang ligaw, mga sundalong Hapones at Pilipino na naligas noong Marcha ng Kamatayan. Ngunit para kina Andres, Berto, at Carlos, tatlong kabataang mahilig sa thrill at misteryo, ang lugar na ito ay isa lamang hamon na dapat nilang lagpasan. Isang gabing kulimlim, sa panahon ng tag-ulan, nagtungo ang tatlo sa nasabing kalsada, bitbit ang kanilang mga gamit pangkampang. Sa kanilang paglalakad, ang tunog ng patak ng ulan sa mga dahon ay unti-unting napalitan ng mahihinang yabag at bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. Pagdating nila sa isang masukal na parte ng daan, nagdesisyon silang magtayo ng kanilang kampo. Habang abala sa pagtatayo ng tent, isang malamig na hangin ang dumaan, at sa paghawi nito, tumambad sa kanila ang isang kakilakilabot na tanawin, mga katawang nakahandusay sa lupa, mga labi ng sundalong duguan at wasak ang mga katawan. Sa ilalim ng lumang puno, nakita nila ang isang sundalong tila bagong hukay mula sa libingan, ang mukha niya'y bakas ang matinding sakit at paghihirap. Ang kanyang uniforme, na sira-sira at madumi, ay may malalim na sugat sa dibdib na tigmak ng dugo. Tubig, pakiusap, tubig. Ang mahina at garalgal niyang boses ay lumutang sa malamig na hangin. Nang sila'y lumapit para magbigay ng tulong, bigla na lang sumambulat ang isang nakabibinging ingay, mga sigaw ng sakit at pighati, tunog ng mga yabag na tila ba isang hukbo ang nagmamarcha patungo sa kanila. Ang hangin ay puno ng daing ng mga sundalong humihingi ng saklolo, ng mga kaluluwang di makatawid sa kabilang buhay. Sa gitna ng kanilang pagkabigla, tatlong ulo ng sundalo ang biglang bumagsak sa tabi ng kanilang mga paa, dugo ay bumulwak mula sa mga leeg na parang mga fountain. Ang katawan ng mga sundalong iyon, na wala ng ulo, ay unti-unting tumayo at humakbang palapit sa kanila, ang mga kamay ay nakalahad na tila ba nanghihingi ng tulong. Ang tatlong magkakaibigan, puno ng takot at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, ay nagtatakbo palayo, ang bawat liko at bawat sulok ng kalsadang iyon ay nag-aalok ng mas nakakakilabot pang mga tanawin. Mga katawan na nagsisiksikan sa mga puno, ang ilan ay wala ng mga braso o binti, ang iba ay umuungol pa rin kahit halatang matagal ng patay. Sa kanilang pagtakas, ang kagubatan ay tila naging buhay, ang mga puno ay yumuyuko at ang mga sanga ay humahampas sa kanilang mukha. Ang tunog ng mga marcha ay lalong lumakas, at sa bawat hakbang nila palayo, ang mga sundalong walang ulo ay tila ba laging nasa kanilang likuran, hindi humihinto, hindi napapagod. Pagdating nila sa bayan, hindi sila makapaniwala sa sinapit, at ang kanilang mga kwento ay tila ba mga bangungot na ayaw nilang balikan. Ang lugar na iyon sa Bataan, na minsan nilang inisip na tigib ng pakikipag-apalaran, ay naging simbolo na ng matinding pangamba at babala sa sinumang magtangkang halukayin ng mga kaluluwang hindi matahimik sa kanilang walang hanggang marcha.